Mga minamahal, tayo po muna manalangin po sa ating pong dakilang Diyos upang tayo po samahan at gabayan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa pag-aaral ng Kanyang mga banal na salita. Hallelujah. Dakila at mapagpahal namin Diyos ang mga banal sa pangalan mo ang pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa unat panalangin po ng aming pong minamahal at ginagalang na Pastor Evangelista Willis Almeida, kami po Diyos ay dumudulog sa trono ng biyaya. Humingi kami Diyos ng kahabagan sa mga kami nasumpungan sa mga pagkukulang, sa mga pagkakasala, anong po nabanggit ng mga labi na di kalugod-lugod sa iyo. Kahabagan mo kami patawain pang bawat sa amin at sa bahaging ito Diyos ng pakikinig ng banal na salita. Mahal na Panginoon, buksan mo Diyos ang mga puso't pangunawa ng bawat isa at samahan mo po ako Diyos at langsan mo Diyos ng banal na salita maging yung abang lingkod. Ikaw po, Diyos, maglagay ng mga salta sa aking labi at samahan mo akong dakilang kapangyarihan at dakilang pag-ibig at aming sinasaway ang mga demonyo, mga hadlang, mga pag-alinlangan. Cast out in Jesus' name. Hallelujah! 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 God bless you po, mga mahal. Kayo po ay makakabalik na po sa inyong mga upuan. Ngunit bago po ang lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagkapasalamat, kalwalhatian at ang kadakilaan ay lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nagpapabot din po ako dobling paggalang sa ating pong minamahal at ginagalang na Pastor Evangelista Willis Almeida, ang huling propeta po sa ating kapanahunan. At hindi po natin makalimutan ang mga aral ng ating pong beloved Assistant Pastor Linus Almeida. Ganun po sa mga beloved children, the whole Almeida family, maging sa lahat ng mga baguhan, mga bisita, welcome po sa banal na gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At sa inyo pong lahat, mga mahal, magandang hapon po. Amen. Lahat po muna magsabi, praise the Lord! Praise the Lord! Amen. Palakpakan po muna natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, dahil ito po, mga minamahal, ating pong inaalaala ang araw ng pag-uwi ng ating pong beloved Assistant Pastor sa tunay na tahanan, sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Nasabi nga ng banal na kasulatan, mga naman sabi ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Amen. Ang ating pong beloved Assistant Pastor nauna sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, ating pong inaalaala yung mga iniwang alaala, mga ginto ang aral ng ating pong beloved Assistant Pastor Linus C. Almeida. Amen. Kaya ang ating pong pag-aaralan sa hapong ito, ating pong paksa ay unforgettable memories. Ibig sabihin mga sa Tagalog, hindi malilimutang alaala. Amen. Basahin po natin mga mahal ang unang 3 talata. Kayo pakibasa po. Sa mga kawikaan, Diyos talata 7, ganito po ang pagkasulat. Ang alaala sa ganap ay pinagpapala, ngunit ang pangalan ng masama ay mapaparam. Sa mga awit, 1 talatay 6, ganito rin po ang pagkasulat. Sapagkat nalalaman ng Panginoon ang lakad ng mga matuwid, ngunit ang lakad ng masama ay mapapahamak. Dito po sa Lucas 17:32, ganito rin po ang pagkasulat. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Amen. Amen. Lahat po magsabi, praise the Lord. God bless po mga kapatid, sa pagkabasa ng banal na salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, ang Diyos po ang magpala ng kanyang banal na salita. Sabi po sa ating nabasa mga mahal, ang alaala ng saganap ay pinagpapala, ngunit ang pangalan ng masama ay mapaparam. Ang alaala daw mga mahal ng ganap o sa ganap, ito po ay pinagpapala. Amen. Kaya nga mga mahal, hindi po naging ganito ang banal na gawain ito. Na ito po ay lumago
na halos lahat sa ating pong bansang Pilipinas, mayroon po tayong banal na gawain. At hindi lamang dito, mga mahal, ito po ay umabot sa ibang bansa, sa iba't ibang mga bansa, mayroon po tayong banal na gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hindi po nangyari o naganap ang mga bagay na ito na pinagpala ng ating pong dakilang Diyos ang banal na gawain ito dahil mayroon pong taong ginamit ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Na kanilang ibinigay ang kanilang buhay. Sila po'y sumunod sa kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Nagsakripisyo, nag-ayuno ng mahabang pag-ayuno, naglunsad ng mga krusada, ng maraming mga tao, mga mahal, na nakalapit sa ating pong dakilang Diyos dahil sa kanilang mga panalangin, dahil sa kanilang mga pag-ayuno, tayo mga mahal, nandito sa pinagpalang banal na gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya nga mga sabi dito, ang alaala sa ganap ay pinagpapala. Ang ibig sabihin ng ganap, mga mahal, ito po ay matuwid, tama, ito po ay eksakto, ibig sabihin, husto, mga mahal, ganap. Ang ating pong beloved, kung ating pong babalikan ang buhay ng ating pong beloved assistant pastor. Beloved, ating minamahal ginagawa ng pastor, bago sila tinawag ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, sila po, mga mahal, ay mayroon pong iniwanan sa kanilang buhay. Yung kanilang kayamanan, yung kalangyaan dito sa libutan, na ayon po sa patotoo ng ating po beloved pastor, inaakyat niya yung mga kabundukan sa dako ng Mindanao, hinahanap mga yung mga mina ng ginto. Mayroon silang mga fish pond, mga taniman ng nyug, malawak ang kanilang taniman, mga mahal. Ngunit na sila po ay tawagin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon dahil ating mahal na ebanghilista, siya po ay mataas po ang kanyang pangarap sa kanyang buhay bilang isang politician. Kaya nga, mga mahal, dahil sa kanyang pangarap, halos hindi siya makatulog, mga mahal, kaya siya po nagkaroon ng sakit na insomnia. Sa loob ng 6 na taon, na ito po'y dala-dala ng ating po mahal na ebanghilista. Ang sabi niya, mga mahal, nung panahon na hindi siya nakakatulog, parang gusto niya na laging maghormentado. Ang ating pong beloved pastor, mga mahal. Ngunit, nung siya po, mga mahal, ay makakilala sa ating pong dakilang Diyos, isinuko niya ang buhay niya sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Pinagaling ang kanyang karamdamang insomnia, sumunod sa kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kung kaya't ngayon, mga mahal, dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, katuwang po ang ating pong beloved assistant pastor na ngayon, mga mahal, ating pong ilaala ang mga alaalang iniwan sa atin ng ating pong beloved assistant pastor, beloved Mama Dear. Mga minamahal, sa dako ng pastoral house, maalala ko nung ako ay tinawag ng ating pong pinakamamahal na Panginoon bilang isang manggagawa. Hindi ko po nakita sa aking tunay na magulang yung kanilang pagtutuwid bilang ating pong minamahal na mga magulang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tinuruan po kami ng ating pong beloved assistant pastor kung paano maglingkod ng tapat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tuwing Lunes, mga mahal, mayroon pong meeting sa dako ng pastoral house. Doon, mga tinutuwid kami ng ating pong minamahal na mga magulang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya, mga mahal, dahil sa kanilang matyagang pagtutuwid, pagtuturo, mga mahal, pangangaal ng salta ng ating pong dakilang Diyos, hindi man karapat-dapat ang iyong abang lingkod, mga mahal. Ako po'y pinagpala upang gamitin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sapagkat yung abang lingkod, mga mahal, ako po'y isang taong mahiyain. Maalala ko, mga mahal,
10 taon na ako naglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ngunit hindi ko pa naanasan yung magpatotoo. Sa kabila ng marami ng pagkapalang ginawa sa akin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, maraming pagkapala na aking tinanggap. Dahil sa kapag mahiyain ko, mga minamahal, hindi po talaga ako nagpapalista magpatotoo. Ngunit isang araw, mga minamahal, dahil yung abang lingkod, mga napapasama, kami po nagkakamit ng mga streamers, nagkakamit ng mga poster, mga sticker sa mga jeep, sa mga mga minamahal dyan po sa mga padya, kinakabit po namin. Nung panahon na yun, mga mahal, magkakaroon po tayo ng isang krusada. Ang nakalagay doon naman sa poster, mga mahal, beware communism is satanism. Alam niyo po, mga mahal, ikinabit ko po yan doon diyan po, mga mahal, sa malapit sa Quiapo, yung FEU, yung eskwelahan dyan na FEU. Hindi ko po naintindihan yung ibig sabihin ng post-Nobel. Hindi ko po yun alam, mga mahal. Ginawa ko, yung dala ko mga sticker, mga poster, pinagkakabit ko doon, mga sa padya. Alam po, mga mahal, hinuli ako ng gwardiya ng FEU. So, dinala ko sa loob ng eskwelahan. At dinala ko doon sa isang opisina, mga mahal, nandoon yung Vice President ng FEU. Mga mahal, nagpatotoo po ako. Yung panahon pala na yun, mga minamahal, ay laganap na dinudoktrinahan na ng communism yung mga estudyante sa kanilang eskwelahan. Kaya mga mabasa yung ating pong sticker ng Vice President ng FEU. Nung mabasa niya, mga minamahal, beware communism is satanism. Nagulat siya, mga minamahal. Dahil nung panahon na yun, mga minamahal, malapit na magtagumpay ang mga komunista upang sakupin po ang ating bansa. Ang ginawa ng Vice President, mga minamahal, sinilyuhan ng eskwelahan ng FEU yung sticker ng hawak-hawak ko, mga minamahal, at ibinigay doon sa mga gwardiya na humuli sa akin at binigay pa sa ibang mga gwardiya. Sila po yung inutusan ng Vice President ng FEU na ikabit sa bawat mga mga minamahal yung sticker. So, nung banggitin ko yan sa ating mahal na banglista, sabi ng mahal na banglista, magpatotoo ka. Alam mo po, dahil sa aking pagkamahiyain, hindi naman pwede akong hindi magpatotoo, mga mahal. Baka paluin ako ng mahal na Panginoon. Doon po ako nakapagpatotoo, mga mahal. Ipinatotoo ko ang himala na ginawa ng ating pong dakilang Diyos. So yan, mga mahal, mga pagpapalang yan, ng mga himala na ginagawa ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, iyan po, mga mahal, ay ginawa ng ating pong dakilang Diyos dahil may mga taong ginamit ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Nagaganap ang mga himala sa ating buhay na tayo po'y pinagpala, binagong ating buhay dahil mayroon pong nakaluhod araw at gabi ang ating pong minamahal na mga magulang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya nga sabi dito, mga mahal, sapagkat nalalaman ng Panginoon ang lakad ng mga matuwid, ngunit ang lakad ng masama ay mapapahamak. Yung lakad daw ng matuwid, mga mahal, ito daw po ay nalalaman ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya nga, mga mahal, yung ating pong minamahal ng mga magulang sa ating pong pinakamamahal na pang beloved pastor, beloved assistant pastor, na sila po'y lumakad na matuwid sa harapan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kung kaya't, mga mahal, ang banal na gawain ito ay lumago ng lumago hanggang ito po, mga nakaating sa ibang bansa dahil sa kanilang matyagang pananalangin, mga mahal, sa kanilang matyagang pagsunod sa kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Dito sa banal na kasulatan, mayroon po sinabi ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, na sabi sa Lucas 17:32, alalahanin niyo ang asawa ni Lot. Mga minamahal, kung ating pong aalamin ang kasaysayan o katauhan ng asawa ni Lot, yung asawa ni Lot, mga minamahal, sila po ay nandoon sa Gomora o sa Sodoma at Gomora. Doon, sabi sa banal na kasulatan, ang kanilang kasalanan ng bayan ng Sodoma at Gomora, ito po'y
grabe ang kasalanan na po nakaabot sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, gugunawin niya sa pamamagitan ng apoy yung Sodoma at Gomora. Kaya ang mga minamahal, si Lot at kanyang asawa at kanyang mga anak, ito po ay pinapaalis kapagkat ayaw ng mahal na Panginoon, madamay sila sa gagawin ng ating pong dakilang Diyos na gugunawin sa pamamagitan ng apoy ang Sodoma at Gomora. Kaya nga mga mahal, si Lot at kanyang asawa at ang kanyang mga anak, mga mahal, ito po ay sabi ng anghel, tumakbo kayo, papalayo na sa Sodoma, palabas ng Sodoma, huwag kayong lilingon. Alam niyo po mga mahal, habang sila'y tumatakbo, pinapaulanan ng Diyos ng apoy, pasunugin o gunawin sa pamamagitan ng apoy ang Sodoma at Gomora. Si Lot, mga mahal, asawa ni Lot, mga mahal, lumingon. Paglingon niya, mga mahal, kalakadaka siya po'y naging isang asin. So mga naman, ibig sabihin, sumuway siya sa utos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Huwag lilingon, tuloy-tuloy lang ang pagtakbo. Marahil naalala niya, mga mahal, yung kasaganaan sa dako ng Sodoma. Yung kanyang kaibigan, yung kanilang kalangyaan, yung kalayawan doon sa bansa ng Sodoma. Kaya siya lumingon, mga mahal. Sabi ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, alalahanin niyo ang asawa ni Lot. Bakit binanggit ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na alalahanin? Amen. Na siya po ay sumuway sa utos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang ibig sabihin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na tayo po ay binibigyang babala ng ating pong dakilang Diyos na huwag nating gayahin ang asawa ni Lot, mga mahal, na siya po'y sumuway sa utos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sapagkat napakalapit na ng pagbabalik ng ating pong dakilang Diyos. Nais ng Diyos ng bawat sa atin, sama-sama tayong kukunin sa kanyang pagbabalik. Amen. Kaya nga mga minamahal, sabi sa banal na kasulatan, basahin po natin ang sunod na talata dito po sa mga awit, Kapitulo 34, talatang 15. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 34, ang bersikulo po ay 15. Ang mga mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid, at ang kanyang mga pakinig ay nakabukas sa kanilang daing. Amen. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Ating pong palakpakan na malakas ang ating buhay na Diyos. Mga naman sabi dito, ang mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid, at ang kanyang mga pakinig ay nakabukas sa kanilang daing. Habang tayo po, mga mahal, ay sumusunod sa kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, ginagawa natin ang lahat ng pinag-uutos ng ating pong dakilang Diyos sa mata ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, tayo po'y matuwid sa ating pong dakilang Diyos. Sabi dito, mga nakatitig daw ang mata ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, mga mahal, saan man tayo mapunta, nandoon ang patnubay ng ating pong dakilang Diyos. Amen. Nandoon ang gabay ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sabi dito, ang mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid, at ang kanyang mga pakinig ay nakabukas sa kanilang daing. Kaya yung mga panalangin po natin, pinapakinggan ng ating pong dakilang Diyos, sapagkat nakabukas mga ng pandinig ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga mahal, dito po, ating pong mababasa, dito sa Kawikaan, Kapitulo 6, talatang 23, ito pong tinatawag na unforgettable teaching. Hindi po natin makakalimutang turo. Basahin po natin, mga mahal. Kaya hindi pakibasa po. Dito po sa aklat mga Kawikaan, Kapitulo 6, ang talatay 23. Sapagkat ang utos ay tanglaw, at ang kautusan ay liwanag, at ang mga saway na turo ay daan ng buhay. Amen. Amen. Yan po, mga mahal. Sabi sa banal na kasulatan, sapagkat ang utos ay tanglaw, at ang kautusan ay liwanag, at ang mga saway na turo
ay daan ng buhay. Ang ating pong minamahal na mga magulang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, kanilang itinuro, mga mahal, ang tunay na ebanghelyo upang ang tao na lalapit sa ating pong dakilang Diyos, siya po'y magmana ng buhay na walang hanggan. Itinuro nila, mga mahal, na sabi dito, yung utos, ito daw po ay tanglaw. Kaya yung mga taong nasa kadiliman, kapag napakinggan nila ang tunay na ebanghelyo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, kapag sila'y lumapit, mga mahal, mapupunta sila mga sa tunay na liwanag. Sila po'y babaguhin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang kanilang mga problema, ito po'y magkaroon ng kalutasan. Sila'y nasa kahirapan, nasa kalungkutan. Sila po'y magkaroon ng kasaganaan, magkaroon ng kagalakan sa kanilang buhay. Sabi dito, mga mahal, at ang mga saway na turo ay daan ng buhay. Amen. Kaya mga mahal, ang ating po minamahal at ginagawa ng Pastor Evangelista Willis Almeida, kabalikat pang ating po beloved assistant pastor, beloved mama dear, na kanilang itinuro ang buong katotohanan, mga mahal, na may katapangan, na kanilang sinasawata, mga mahal, ang mga kalikuan na ginagawa ng tao. Sinasabi nila ang buong katotohanan. Amen. Kaya nga mga naganap sa banal na gawain ito, ang iba't ibang klase ng himala na yan po, mga minamahal, ay ating po napapakinggan sa mga patutuo ng ating pong mga minamahal na mga kapatiran na kung paano sila pinagpala ng ating pong dakilang Diyos, binago ang kanilang buhay ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, pinagaling sa kanilang mga karamdaman. Amen. So yan pala, mga minamahal, ang sabi ng malakas sulatan, katulad ni Apostol Pablo. Sabi ng Apostol Pablo, mga mahal, ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa pagsalitang panghikayat ng kaunungan ng tao, kundi sa patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan. Amen. Kaya ang mga minamahal ating mahal na ebanghilista, hindi po siya nakatungtong ng Bible School. Ngunit tinawag siya ng ating pong dakilang Diyos. Siya po ang Diyos po nagbigay ng kaunungan, ng kaalaman upang malaman ang buong katotohanan at ipinangaral sa lahat ng tao na tayo, mga minamahal, nandito na naniwala sa kanilang ipinangaral, pinagpala tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hindi po tayo napunta sa banal na gawain ito dahil lamang, mga minamahal, sa nangalalay mga tapos ng Bible School, kundi, mga minamahal, ating po napakinggan mismo sa buhay na ating mahal na ebanghilista ang kanilang pinapangaral ay naganap sa kanilang buhay, binago siya ng ating pong pinakamamahal na pinagaling sa kanilang mga karamdaman. Ganun din po sa ating mga mahal. Bago tayo na dinala ng ating pong dakilang Diyos, iba't ibang klase po ang ating buhay. Amen. Katulad ng ibang lingkod, mga mahal, bago ako tinawag ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, noong panahon na yun, mga mahal, ako din po ay gumagamit ng mga pinagbabawal na gamot. Nandun po ako sa mga disco houses, sa mga pasugalan, doon sa mga paglalasing, sa mga kaibigan sa sanlibutan. Ngunit, mga mahal, yung tunay na kaligayahan hindi ko po nasumpungan sa lahat ng mga gawain ng sanlibutan. Subalit dito, mga mahal, simula ng aking pong matagpuan ng banal na gawain ito, napatunayan ko, mga mahal, ang Diyos dito ay buhay. Bakit? Tumutugon ng panalangin, binago ang aking buhay. Amen. Pinagaling aking karamdaman. Yung insomnia ko, mga mahal, nung panahon na yun, mga mahal, talagang halos 3 buwan ako hindi makatulog. Nakakatulog lamang ako, mga mahal, kapag ako'y uminom ng alak. Yung lasing na lasing ako, doon lamang ako makakatulog. Ngunit nang akong dalhin ng ating pong pinakamamahal na sa banal na gawain ito, pinagpala ako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Yan po mga nasabi ni Apostol Pablo na ang pangangaral niya, mga hindi sa pamamagitan ng mga salitang panghikayat. Amen. Kundi sa patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan. Upang ang inyong pananampalataya huwag masalig sa kaunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Kaya, mga mahal, yung ating pananampalataya, yung ating pong paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos, Diyos po ang tumawag sa atin. Amen. Sabi dito, mga mahal,
ang atin daw pong natanggap na pagpapala, yung pagbabago ng ating buhay, yung kagalingan ng ating mga karamdaman, ito daw po mga minamahal, walang ibang maigawa dyan mga minamahal, kundi ang ating pong pinakamamahal na Panginoon upang ang ating pananampalataya ay huwag masalig sa sa kaunungan ng tao. Amen. Kundi sa kapangyarihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, sa ating pong paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos, sa kabila na marami tayong kinakaharap ng mga pagsubok sa ating buhay, na yan po'y kasama sa ating pong paglilingkod, sa ating pong pinakamamahal na paglilinis ng ating pong dakilang Diyos, na sa panahong ito, mga minamahal, inaalaala po natin yung mga ipinangaral ng ating pong beloved assistant pastor, kung paano tayo lalakad ayon sa kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Itinuro nila mga ang tunay na pagiging banal sa harapan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, na mga kababaihan magsuot na mahabang damit, mahabang kanang buhok. Ito pala mga mahal, lahat ay kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya nga mga mahal, ang mga tulong ito na nagmumula sa ating pong minamahal na mga magulang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, hindi po pala natin ito kalilimutan, hindi po natin ito babaliwalain mga mahal. Ano po mga sabi sa banal na kasulatan, sabi dito sa Kawikaan, Kapitulo 4, talatang 13, kanil pakibasa po. Dito po sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 4, versikulo 13. Hawakan mo maigpit ang turo, huwag mong bitawan iyong ingatan sapagkat siya ang iyong buhay. Amen. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi yung praise the Lord. Sabi dito mga mahal, hawakan mo mahigpit ang turo, huwag mong bitawan iyong ingatan sapagkat siya'y iyong buhay. Amen. Kaya mga minamahal, yung ipinangaral ng ating pong minamahal na mga magulang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, yung turo ng ating pong dakilang Diyos, atin daw po yan hawakan na mahigpit. Amen. Huwag natin kalilimutan, huwag natin babaliwalain yan mga minamahal. Sabi dito, huwag mong bitawan iyong ingatan. Bakit mga minamahal sabi dito? Sapagkat siya'y iyong buhay. Amen. Yan pala mga minamahal ating pong buhay. Kapag wala ka na sa banal na gawain ng ating pong dakilang Diyos, binaliwala mo na yung kautusan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na itinuro ng ating pong minamahal na mga magulang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin mga minamahal, hindi ka mapupunta sa yung tunay na buhay. Amen. Sapagkat mayroong dalawang buhay mga minamahal. Yung buhay na hindi naglilingkod sa ating pong pinakamamahal. Yung mga taong hindi naglilingkod sa ating pong dakilang Diyos, bagamat sila'y buhay, sabi sa banal na kasulatan, sila po'y patay sa harapan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang kalang tutunguhan, walang iba, kundi ang kapahamakan, ang apoy sa impyerno, mga uod ay hindi namamatay at ang apoy ay hindi po napupugnaw. Amen. Ngunit sa atin na ating pong pinag-iingatan, hinahuwakan natin mabuti mga minamahal, ang turo at aral, ang pinangaral ng ating pong minamahal na mga magulang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ito po mga minamahal, ang magdadala sa atin sa tunay na buhay, doon sa buhay na walang hanggan. Amen. So mga minamahal, kapag ating pinamuhay, ang lahat mga itinuro, ipinangaral ng ating pong minamahal na mga magulang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sabi dito sa huling talata, mga minamahal, ito daw po mga minamahal ay ating pong pakaingatan. Ito po ay hindi po makakalimutan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin huling talata, Hebreo, Kapitulo 6, talatang 10. Sa mga Hebreo, sa talatay 10, ganito po ang pagkasulat. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang iyong mga gawa at ang pag-ibig na ipinakita sa kanyang pangalan sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon ay nagsisipaglingkod kayo. Amen. Amen. Sabi dito mga mahal, sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan. Kung paano mga mahal, ipinakita mo ang pag-ibig mo sa ating pong dakilang Diyos, sinusunod mo ang kalooban ng ating pong dakilang Diyos, sa kabila mga mahal, marahil ikaw ay hindi maunawaan ng iyong mga kaibigan.
sa sanlibutan. Ngunit mga mahal, sabi dito, hindi daw po liko ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Makakalimutan yung pag-ibig na ginawa mo, pinakita mo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sundin mo ang kalooban ng ating pong dakilang Diyos. Na iniwanan mo mga mahal, yung mga bagay dito sa daigdig na ito, yung mga gawain ng sanlibutan. Katulad ng mga apostolis, mga mahal, iniwanan nila yung kanilang buhay. Sumunod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Dahil sila po, mga mahal, katulad ng Apostol Pedro, mga mahal, nung magtanong sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, Panginoon, ano ang aming kakamtin? Iniwanan namin ang lahat sa aming buhay. Sagot ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, walang nag-iwan ng mga mahalagang bagay, ng kanilang mga magulang, ng kanilang mga kapatid, ng kanilang bahay, ng kanilang mga mahalagang bagay sa kanilang mga buhay, mga mahal, ay hindi magmamana ng pangako ng ating pong dakilang Diyos. Dito pa lang sa lupa, pagpapalain ka ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, plus buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya yung ating pong paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos, mga mahal, ito po mga napakahalaga sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Minsan nausig tayo, hindi tayo maunawaan ng sanlibutan. Ngunit patuloy lamang tayo, mga mahal, sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Anumang mga pagsubok dumating sa atin, tuloy-tuloy lamang tayo, mga mahal, sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Dating isang araw, tayo po ay pagpapalain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y tumayo, ating pong awitan po ang ating pong dakilang Diyos. Para sa ating mga minamahal na mga baguhan, mga bisita. Tayo po'y pinagpala ng ating pong dakilang Diyos. Lumapit po kayo sa unahan. Tanggapin niyo po ang ating pong dakilang Diyos na inyo pong sariling tagapagligtas. Sapagkat hindi po kayo nagdala sa inyong sarili dyan. Walang iba pong nagdala dyan, kundi ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Nais niyang ipadama sa iyo ang pag-ibig ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Nais ng Diyos na ikaw iligtas sa tiyak na kapahamakan. Hallelujah. Sa bawat pagsikat ng araw, sa bawat pag-ihip ng hangin, sa bawat patat nitong ulan, sa bawat pag-agos ng tubig, sumisawa sa bubulong, sa akin at sa'yo, nasa pag-ibig mo, kaya kami narito. Sa tuwing nakita ng araw, sa bawat pag-ihip ng hangin, sa bawat patak nitong ulan,
ating pinakamamahal na Panginoon, ang ating dakilang Diyos sa langit na ating pinaglilingkuran, para sa ating mga minamahal na mga bisita na narito sa harapan, kayo po ay totoong pinagpala ng ating dakilang Diyos, sapagkat alam naming ang mahal na Panginoon mismo ang siyang nagdala sa inyo dito sa tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, mayroon pong 4 na reglamento ng kaligtasan na dapat maganap sa inyong buhay upang kayo po ay maging tagapagmana ng kaharian ng langit at buhay na walang hanggan. Ang una po ay pananampalataya. Kailangang sumampalataya ka sa Diyos, sa nag-iisang Diyos, na bumaba mula sa langit at nahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo at nabuhay maguli upang patunayan na siya ang nag-iisang Diyos, wala nang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang ibig sabihin ng pananampalataya ay paniniwala at pagtitiwala sa ating dakilang Diyos, sapagkat napakahalaga ng pananampalataya. Sabi ng Biblia, kung walang pananampalataya ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa harapan ng ating dakilang Diyos. Ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya ay nagsihanap. Ang pangalawa po, mga minamahal, yung tinatawag na makadiyos na pagsisisi. Kailangang pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga nagawang mapagkasala at iwanan ang makasalanang buhay na kailanman ito po ay hindi mo na babalikan pa. Ang ibig sabihin ng makadiyos na pagsisisi, pagtalikod sa buhay makasalanan. Ang kasalanan, mga minamahal, kinakailangan itong talikuran at pagsisihan. At ito po ay kailanman ay hindi na babalikan pa. Yun po ang ibig sabihin na makadiyos na pagsisisi, pagtalikod sa buhay makasalanan. Kapag nakita ng ating mahal na Panginoon na nais pong totoong magbago upang maging banal at matuwid sa harapan ng ating mahal na Panginoon, kayo po ay Kanyang tutulungan. Ang pangatlo po ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Yan po ay nakasulat sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 2, ang bersikulo po ay 38. Ang sabi ng Biblia, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagbabawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po ay hindi pag-anib sa panibagong relihiyon o sikta. Hindi po, mga minamahal, ito po ay pagsasakatuparan kung ano ang isinagawa ng mga apostolis. 2,000 taon na ang nakalipas, patuloy po nating isasagawa ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo na ayon sa ating nabasa, ito po sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang pang-apat po, bautismo sa Espiritu Santo. Ang ating dakilang Diyos, Kanya po kayong babautismuhan ng Kanyang banal na Espiritu sa takdang panahon habang kayo po ay nagpapatuloy sa pagdalo, sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon at nagsusumikap na isagawa ang banal na kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ang banal na Espiritu na may tanda ng pagsasalita ng iba't ibang wika, yun po ay darating sa inyo, mga minamahal. Ang ika-4 na reglamento ng kaligtasan, bautismo sa Espiritu Santo. Para sa ating mga minamahal na mga bisita, pakitaas po ang inyong 2 kamay. Yan po ang magiging tanda ng inyong pagsuko sa harapan ng ating mahal na Panginoon at sundan niyo po ako sa panalangin aking babanggitin kasama po yung taos sa pusong pagsisisi. Sabihin niyo po, dakila at magpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, ako po ay isang taong makasalanan at ako po ay lubos na nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang mga pagkakasala mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Iligtas mo po ako, maging ang aking mga mahal sa buhay. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa isip, salita, sa gawa at sa katotohanan.
Ang lahat ng ito'y aking samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Hallelujah. Kami na po manalangin para sa inyo. Dakila at magpala po naming Ama, Diyos na mapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus ng dalangin, ng aming minamahal at ginagalang ni Evangelista, aming po minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, ang iyong banal na propeta. Sa huling kapanahunan, dakilang Diyos, narito kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong mahal na Panginoon. Hallelujah sa lahat ng aming minamahal na bisita na tumanggap sa iyo, dakilang Diyos, sa araw po ito. Mahal na Panginoon, pagpalain mo sila at kahabagan, iligtas mo sila. Maging ang kanilang mga mahal sa buhay, dakilang Diyos, panghawakan mo sila. Mahal na Panginoon, hallelujah, iligtas mo sila, dakilang Diyos, isulat mo ng malinaw ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. Diyan sa langit, pagkaluban mo, mahal na Panginoon, pagkakataon na sila'y makapagpatuloy maglingkod sa iyo hanggang sa iyong maligayang pagbabalik. Ang lahat ng ito'y aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mga minamahal na mga bisita. Ang una at ikalawang reglamento ng kaligtasan ay inyo na pong naisagawa. Ang kulang po yung bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Pagkatapos po ng banal na gawain, mga minamahal, kayo po ay magpabautismo. Huwag po kayo mag-alala sa inyo po mga kasuotan sapagkat mayroon po tayong mga baptismal robe dyan na magagamit upang yung inyong kasuotan ay hindi mabasa. Purihin ang ating mahal na Panginoon at tayo po ituloy-tuloy na sa lahat po ng ating po pangailangan at ang buong pagkataon ay akin na pong ipinagagaloob sa ating beloved preacher, Benedict Porlahi. Amen. Praise the Lord. Mga mahal, tayo po didako po sa lahat ng ating pong mga pangailangan, ating pong idulog sa ating pong dakilang Diyos, sapagkat ang ating pong Diyos, siya po ay Diyos na buhay, Diyos na tumutugon ng panalangin ng kanyang mga anak. Tayo po manalangin, mga manal sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dakilan pagpahal namin Diyos sa mga banal sa pangalan mo, ang pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa unat panalangin po ng aming po minamahal at ginagawa ng Pastor at Evangelista, Wildy Estrada Almeida, minsan ng pamahal na Panginoon po Diyos, nagsusumamo, humingi ng kapatawaran sa aming nagawa mga pagkukulang, pagkakasala. Mahal na Panginoon, patawarin po ang bautis sa amin, mahal na Panginoon. At nakikita mo Diyos ang lahat ng pangailangan ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, sa hapong ito. Tugon mo po, Diyos, ang lahat ng kalamang kahilingan sa iyo at patuloy po namin dindalangan ng Diyos ang kalakasan, kalusugan at mahabang buhay ng aming beloved pastor. Ganun po sa kanilang mga beloved children, the whole Almeida family, patuloy mo silang pagpalain, pag-ingatan, gabayan, mahal na Panginoon, sa mga pangalan ni Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Mga minamahal, ating pong ipatong ating mga kanang kamay sa ating mga ulo at yung kalawang kamay, ilagay mo po doon sa bahagi kung saan nandun yung karamdaman. Kung ito po'y problema, itaas na lang po ang dalawang kamay, atin po yung sama-samang ipanalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Palalayasin po natin lahat ng mga karamdaman, mga problema, ito po'y malutas. Hallelujah. Hallelujah. Sa mga pangalan ng aming pong pinakamamahal na Panginoong Diyos, sama-sama namin sinasaway lahat ng uwi ng karamdaman, katulad ng cancer, leukemia, diabetes, pagka-paralyzed, high blood, be healed, be healed. Hallelujah, hallelujah. Cast out in Jesus' name. Hallelujah. Problem be solved in Jesus' name. Vices begun in Jesus' name. Hallelujah. Demons of carnality, vanity, pride, vain glory, cast out in Jesus' name. Hallelujah. Demons of alcoholism, cast out in Jesus' name. Demons of weaknesses, cast out in Jesus' name. Be blessed in Jesus' name. Hallelujah. 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 Mga minamahal, bilang ating pong taos-pusong pagkapasalamat sa ating pong dakilang Diyos, na atin na pong tanggapin o pasalamatan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa katugunan ng lahat ng ating mga kahilingan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo po sumigaw ng 3 beses ng Hallelujah, praise the Lord, kasabay pong paglokso. Sabay-sabay po tayo mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. God bless you po mga minamahal. Tayo naman po'y didako po sa mga announcement at aking pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating mga kapatid, beloved Father Bobby Asher.
Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Minsan na papumbigyan natin ng malakas sa palakpak ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Thank you, dear Jesus. Hallelujah. Hallelujah. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved Brother Ben. At tayo po ay tuloy-tuloy na po sa ating banal na gawain. Tayo po ay darako po sa pagbibigay ng ating special offering. Muli po, tayo ay gagamitin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at maipakita ang ating pagmamahal sa ating dakilang Diyos. Amen. At sa lahat po ng ating beloved brethren, ating pong mga ipagkakaloob, lahat ng inyong ibibigay, lahat po yan ay magagamit po natin. Ito ay direktang nagagamit, direktang napupunta sa lahat po ng may kaugnayan sa ating mga sinasagawang konstruksyon at kung ano pa po yung mga improvement ng ating sambahan dito po sa Dako ng Marilao. At upang ipanalangin po ang ating ipagkakaloob sa araw na ito, ang buong pagkakataon po ay binibigay na natin sa ating beloved Brother Noel para po basbasan ang ating pong mga ipagkakaloob. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Thank you, dear Jesus. Amen. Praise the Lord. God bless you, ating beloved Bobby. Mahal tayo manalangin sa ating dakila Diyos. Hallelujah. O dakila Diyos sa mamadala ang pinakamalapad ni Jesus. Diyos banayad sa pagkagalit, sa gana, sa kabagan, sa pangungunat na langit ang mahal at tinagalang ibangilista, wilista namin dakila Diyos. Narito malapanon yung mga anak malapanon magkakalob ng aming special offering malapanon para karagdagan gastusin malapanon sa nalaming papasilina ng iyong bahay sa bahan dakila Diyos. Gamitin mo malapanon yung mga anak malapanon sa pagbibigay dakila Diyos. Ikaw magpala malapanon. Hallelujah sa iyong mga anak. Dala namin sa iyong malapanon yung mga anak sa hallelujah sa kanilang mga pangako mo simple Diyos malapanon. Ano ba kanilang amount na pinangako sa iyo dakila Diyos. Ipagkalo mo malapanon sa iyong mga anak upang magamit sa iyong manalagawain. Pagpalaan mo kami dakila Diyos. Ito ang sawat panala namin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at gagawin po sa lahat ng ating mga tapat
at mga pinagpalang mahal na kapatid na nagkaloob ng kanilang mga special offering. Ang pinakamamahal na Panginoong Hesus po ang magbalik sa inyo ng makalibong beses. Amen? At tayo po ituloy-tuloy na po sa ating banal na gawain. Para po sa ating mga beloved kababayan, gayon din po sa ating mga beloved kapatiran, saan man po kayo dako naroroon at naabot po ng ating pinagpalang live webcast. Kayo man din po ay maaring makibahagi sa isinasagawa nating konstruksyon. Maaari rin po kayong makapagpadala ng inyong mga financial blessing. Ang number po ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Louie Angeles, ay nasa screen nyo po ngayon. Maaari nyo po silang tawagan, maaari nyo po silang kontakin, i-text para po maibigay din po nila sa inyo. Makausap nyo po sila kung ano po yung mga pangunahing pangailangan po ng ating sinasagawang konstruksyon. Gayun din po yung mga pwede pa po nating ma-improve sa ating banal na sambahan. Amen. At yung maibigay din po nila sa inyo yung tamang proseso kung paano po kayo maaring makibahagi. At binibigyan din po ng diin sa lahat ng ating beloved brethren upang tayo din naman po hindi ma-out of blessing. Yung mga special offering nyo po, yung mga vows, yung mga pledges po natin, wag po natin yan ipapaabot kung kani-kanino. Direkta po nating ibigay yan at turn over sa ating beloved Sister Ami, sa ating beloved Sister Chat. At para madali rin po silang makita, may table po sila dyan sa ating entrance. Makisabi na lamang po sa kanila para ma-note kung para saan po yung mga inyong pagkakaloob. Amen! Thank you, dear Jesus. Hallelujah. Tayo po tuloy-tuloy na po sa ating pong mga schedule ng ating pinagpalang banal na gawain. Tayo po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayo po ay nabibiyayaan ng malayang pagkakataon kung saan po tayo po ay nakakapagsagawa ng ating mga banal na gawain 3 beses isang linggo. Katulad po ngayon ng ating Sunday General Service, alas 10 ng umaga po, kanina tayo nagsimula at matatapos po ng alas 4:30 ng hapon. Amen. At ang ating naman pong midweek service, tuwing Wednesday naman po ito, alas 12 po ng tanghaling simula at matatapos naman po ng alas 5 ng hapon. Ang ating naman pong pinagpalang overnight prayer meeting, tayo po ay nagsisimula naman po ng alas 10 ng gabi at matatapos naman po ng alas 4 ng madaling araw. Para po sa ating mga beloved kababayan na ngayon lamang po nakatunghay ng ating pinagpalang banal na gawain, kayo man din po ay ating inaaniyahan. Kayo po ay pumunta, dumalo sa ating mga sinasagawang banal na gawain sa mga araw na nabanggit. Ang ating pong address, kayo po ay maaaring tumungo sa ating sambahan, Jesus Miracle Crusade International Ministry, Marilao Outreach. Tayo po ay matatagpuan sa T. Mendoza Street, Barangay Saug, Marilao, Bulacan. Amen. Praise the Lord. Ang ating naman pong banal na gawain sa mundo ng radyo, tayo po ay araw-araw napapakinggan mula Lunes hanggang Sabado po yan. Ang ating banal na gawain, the Jesus Miracle Hour, tayo po ay napapakinggan sa DZME 1530 kHz AM band tuwing Lunes hanggang Sabado, alas 11 po ng gabi at matatapos naman po ng alas 12 ng madaling araw. At tayo nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy po tayong umiere at napapanood sa telebisyon. Amen. Kung saan marami po ang naligtas, marami ang nagpatunay at nagpapatotoo na ang pinakamamahal na Panginoong Hesus ay hindi po ang kanilang mga puso sa papanood lamang po ng ating TV program. Kaya po patuloy nating suportahan. Gayun din panoorin, ipagsabi na tayo napapanood sa PTV Channel 4. Tuwing Sabado naman po yan, alas 10:30 po ng gabi at matatapos naman po ng alas 12 ng madaling araw. Para po sa ating mga pinagpalang social media accounts kung saan po napapanood live webcast, live streaming ang ating mga pinagpalang banal na gawain. Katulad po ngayon, ang ating kung saan po tayo napapanood sa Facebook page po natin at YouTube channel, JMCIM Marilao. Ulitin lamang po natin yan, JMCIM Marilao. Minsan lang po bigyan natin ng malakas sa palakpak ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, dear Jesus. At mga counting reminder na lamang po bago po tayo maghiwa-hiwalay. Amen. At mula ngayon hanggang sa mga linggo pa pong darating, atin pong ipapaalala sa bawat isa ang pakikiisa. Tayo po'y inaasahan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, lalo na po sa lahat ng ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang banal na ubasan, na makiisa po sa mataimtim na pag-aayuno. Amen. At pananalangin para po sa ikatatagumpay ng ating 49th year church anniversary. Amen. Hallelujah. Napakadakila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ay gaganapin sa February 18, 2024. Sa ibang detalye po sa mga susunod na service na lamang po natin na i-announce. Antayin lang po muna natin yung announcement na official announcement na magagaling din po sa ating main church. Ang isang maliwanag po na bagay, ang ating pakikisa, tayo po ay makapag-alay po ng
pag-aayuno. Amen. Ang required fasting po para sa ating mga beloved mga awit, 10 araw. Amen. Ating beloved Jesus Finest Generation Choir, ating beloved youth and singles choir. Amen. Ganyan po sa ating mga beloved adults choir. Hallelujah, tayo po isama-sama magpurit, magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan din po ang ating webcast group, ating mga beloved musician, ating mga beloved marshal. Tayo din po ay makapag-alay ng 5 araw na pag-aayuno. Ganyan din po sa ating mga beloved brethren na nais pong makiisa, nais pong makibahagi sa ating pong isinasagawang pag-aayuno. Kayo man din po ay welcome na welcome. Tayo po ay magsama-sama dito sa ating banal na sambahan, makapag-ayuno. Tunay nga po, marami na rin po ang nakapag-start, makapag-fasting. Amen. Purihin ng ating dakilang Diyos. Magdala na lamang po kayo ng mga pangunahing pangailangan po natin, like yung kung may folding bed kayo, unang electric fan na magagamit nyo po all throughout po nung 3 araw po na pag-aayuno natin dito sa ating sambahan. At yun nga po, ang sabi ng ating beloved ordained preacher, yung minimum na araw po na makapag-stay po tayo dito para sa ating pag-aayuno, 3 araw. Amen. At kung maaari, kung madidiretso na rin po natin, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Inire-remind din po ang lahat ng ating mga beloved mga awit in 2 weeks before ng ating pong scheduled na church anniversary, puro practice na po yan. Kaya po mainam na as early as now ay makapag-alay na po tayo ng ayuno upang hindi po maging dahilan na hindi po tayo maka-attend ng mga practices or kung hindi tayo maka-awit kasi po may required na binigay po sa ating araw, sa ating mga practices, gayon din po sa ating mga pag-aayuno. Kaya po ito hanggang sa mga darating pa po na linggo, tayo po ay sama-samang magpurit, magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At gayon din po, sa ating pong paglabas po dyan mamaya, magdahan-dahan na lang po tayo sa ating pagmamaneho. Ingatan po natin, lalo na po yung mga tawiran. Amen. Kung may mga bata, wag po tayo mabilis magpatakbo. At again, pinapaalala po sa lahat, tayo po ay nakikisama sa ating mga beloved kapitbahay. At upang hindi rin po sila magreklamo na tayo po ay mabilis magpatakbo, lalo na po kung papasok at palabas po tayo ng ating banal na sambahan. Amen. Ingatan po natin na tayo po ay makadisgrasya, makabangga o disgrasya ng po mga gamit po nila o mga tahanan. Kaya po again, ang paalala po natin ay mag-ingat po sa ating pagmamaneho. Gayon din po, pinapaalala rin po sa atin sa MacArthur Highway, gamitin po natin yung mga pedestrian lane. Amen. Maging guide po natin yan. At masabi rin po na ang taga-Jesus Miracle Crusade po ay sumusunod po sa batas trapiko. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. At kung wala na pong karagdagang announcement, ang buong pagkakataon po ay atin ang ipinagkakaloob sa ating beloved Brother Ed para po sa ating closing prayer. Amen. Thank you, dear Jesus. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Brother Bobby. Tayo po dadako na sa ating pagtatapos. Praise the Lord. Dakilang Ama namin sa langit, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat, Amang banal, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Isus, sa pangunang dalangin na aming iginagalang at minamahal na Pastor Wildes Tadalmena, yung banal na propeta. Narito po kami minsanan pa, mahal Panginoon, papaabot ng sa pusong pasasalamat sa matagumpay na gawain sa araw na ito sa aming Sunday service, mahal Panginoon, at paglangis mo sa bawat bahagi na yung banal gawain, maging sa pag-awitan, sa mga patutuo, mahal Panginoon, sa pag-awitan ng my beloved choir, sa pagbibigay, mahal Panginoon, at maging sa iyong banal na salita, mahal Panginoon, na aming napakinggan sa magitan ng iyong mga ngaral. Maraming salamat po, mahal Panginoon. At lalo't higit, mahal Panginoon, aming pinapabot, aming taos-pusong pasasalamat, mahal Panginoon, sa iyong banal at matamis na presensya, mahal Panginoon, na pinadama mo sa bawat sa amin sa araw na ito, mahal Panginoon. Pagpalain mo kaming lubos, mahal Panginoon, maging sa karagdagang sinasagawang karagdagang pasilidad ng bahay sambahan dito sa Dako ng Marilao. Ikaw patuloy magpala, mahal Panginoon. Ikaw po mag-provide sa pangangailangan, sa pinansyal, sa physical, sa material, mahal Panginoon. Maging sa lahat na gumagawa nito, mahal Panginoon. Patuloy mo pagpala at pag-ingatan, mahal Panginoon. At maging, mahal Panginoon, bigyan mo magandang panahon, mahal Panginoon. At sa aming paghiwa-hiwalay sa araw na ito, iwalay mong bawat sa amin, ngunit bigkisin mo kami na yung dakilang pag-ibig at kapangyarihan. Lukuban mo kami na yung banal na dugo, mahal Panginoon, sa habang kami umuwi sa aming mga kanya-kanyang tahanan. Iligtas mo po kami at makarating mo hati, mahal Panginoon. Ito aming samot na langin sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Isus.